Sir Walter, nais po natin kayong hinga ng, eto mga expectations, ano ba yung mga naasahan po ninyo dito po sa nalalapit na muli, State of the Nation Address or ikalima na SONA po ng Pangulo sa araw po ng Lunes, sir? Well, obviously, nagkakaroon sila ng paghahanda siguro, no? Para Mm. naman may mai-report siguro si Mr. Marcos Jr., especially nung few days ago kung saan na nagpalabas din ng konting statement ang Office of the Ombudsman na reiterating na ito nga si former Speaker Romualdez ay talagang nakatutok sila ngayon dito. Although there are, I think they are set to file charges, although it hasn't really happened formally. Pero palagay ko isa po yan sa mga paghahanda nila because obviously nakaraan na ang mahigit or almost 1 year already since nung binitawan nga ng ating Mr. Marcos Jr. Na mahiya naman kayo last year, no? At dyan nga po ay nailantad yung mga pagnanakaw na nagaganap sa gobyerno, especially for the flood control projects. At ayan, dahil kakabanggit niyo po yan, Sir Walter, yung tungkol po dyan sa mahiya naman kayo ng Pangulo. Kasi yun yung talagang pinakamaalala po natin sa kanyang naging SONA last year. Parang pagbubukas po ng Pandora's box na itong flood control project anomalies. Do you think ano po yung kaya? I-report po bukas ng Pangulo dito, syempre sa usapin po ng flood control project anomalies lalo. At kung titingnan natin yung bilang po ng mga nakasuhan at napakulong, parang hindi ganun yung in-expect na figure sa mga kababayan po natin, sir. Well, kung titingnan naman natin talaga, yes, it opened a Pandora's box na magmula nung binanggit nga niya yan last year. And to tell you honestly, I think it's also part of the optics naman kung bakit nagbitaw siya ng linya na ganyan. Especially, ito yung zona naman talagang kailangan na ang tumatayong presidente, lagi may pasabog yan dapat para medyo magkaroon ng hype, no? At yung medyo maisip din ng taong bayan na may ginagawa yung ating leader, no? Tumatayong leader ng bansa natin. Pero kung titingnan po natin, kung magsasaliksik pa tayo ng lubusan, technically speaking, nagsimula yung sa flood control at nahalungkat lang ng todo yan nung SONA na. Pero nagsimula yan kay Pasig Mayor Vico Soto, di ba? Kung matatandaan natin sa Pasig dahil sa mga Diskaya, no? At na kung saan na isa rin sila sa mga kinasuhan at tinuring din ng Malacanang na big fish, pero para sa amin hindi pa yan big fish sila Diskaya at meron pang dapat mas malaki diyan. At isa lang po yan sa maliliit na isda na nakikinabang pero meron po talagang mas nasa ibabaw po ng mga yan. At yan po ang hindi pa natin nakikitang nakukulong o nasa-charge ng kaso talaga. Okay. Paano naman sa ninyo po i-assess, Sir Walter, ito nga 5 years sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. going through dun sa natitirang 2 years na lang po ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo po, sir? Well, alam mo, napaka natin, especially coming from a presidency of President Rodrigo Duterte, no? Anyone na susunod talaga diyan sa presidency ni Rodrigo Duterte will look really better. Kasi alam naman natin na nangyari dun sa panahon ni President Duterte, although generally speaking, nakita natin na halos bumaliktad ang mundo ng ng Pilipinas, no, ng Pilipino, especially all the killings that happened during the drug war. At hanggang ngayon pa nga may mga kaso pang hinihir pa yan sa korte. Ngayon, nung sumunod at nailuklok sa pagka-presidente itong si Mr. Marcos Jr., syempre kung ikukumpara natin sa dating presidente si Rodrigo Duterte na alam naman natin, walang control yan sa pananalita. Parang, syempre dito kay Mr. Marcos Jr., medyo mabait-bait at parang it's a breath of fresh air, di ba? Pero kung titingnan natin, it leaves a lot to be desired pa rin, no? Yung the last several years ng kanyang termino. Ako, very simple lang naman yung namin, no? Although it's very evident na rin na hirap siya mag-handle, especially the crisis, the war in the Middle East, yung pagtaas ng gasolina, at even yung recent na pagbibigay ng konting increase sa mga
sweldo ng ating labor sector, no? Para bang hirap na hirap pa. Nagkaroon pa ata ng parang hindi natin, parang nabasa ko na parang may urong-sulong pa ata naganap, no? Although, correct me if I'm wrong, no? Para atang inano naman na ng Malacanang at they assured na matutuloy naman yung increase, no? Pero yun na nga, hindi naman to sapat, no? We're hoping, we are still, although hindi naman ito usual na platform ng Atom, pero considering the crisis that we continue to go through dahil nga sa gera between the US and Iran, ay malaki dapat ang magagawa ng Malacanang, especially na sa pag-ibsan ng mga kahirapan na nararanasan ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. Patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin eh. At para bang wala tayong maramdaman na may nangyayari. At puro ayuda lang ang ating band-aid solutions pa rin. Okay. Kumbaga parang para po sa iyo, Sir Dod, comparing dun sa past administration, medyo mas humane ngayon po, no, sa naging administrasyon ng Pangulo. Yes, yes. Pero again, from the standpoint of Atom, kami talaga, ako para sa akin, if Marcos Jr. would want to leave a lasting legacy for the people, especially now that it seems na, yun nga, very concentrated siya sa mga conflict with his former running mate, no? Yung company Vice President Sara Duterte. And medyo ano na rin siya doon sa kanyang sister, hindi sila nagkakasundo. Ako, I would probably do something about, just at the end of the day, anak pa rin siya ng diktador, nakapwesto siya dahil sa mga fake news na kumalat no nakaraang dekada at maraming golden age fake news na kuno ng martial law ang in a way nakatulong sa pagluklok sa kanya diyan. Pero kung gusto niya mag-iwan ng magandang legacy, mag-apologize na siya sa mga kasalanan ng mga magulang niya, and perhaps the Filipino would be more forgiving. Of course, kailangan isoli pa rin yung mga ninakaw ng pamilya niya ng panahon ng martial. Alam ko, sasabihin ng ibang tao, eto na naman tayo, hindi pa kayo mag-move on. Eh, hindi naman po kami makakapag-move on kapag wala pong pag-ako eh. At meron naman talagang kasalanan, malaking kasalanan sa Pilipinas. Itong pamilya ng mga Marcos. Okay. And do you think it will be possible po kaya this remaining 2 years po ng Pangulo po kung sakali, sir? Sana, no? Sana. Especially, it's very obvious now that they are trying to win over some of the camps or the sectors that used to be their, kumbaga, we can say political opponents, no? Siguro, sabihin na natin, yung kulay na pink, no? Alam natin na nililigawan ng kampo nila yan. In fact, panayang mga pictures and press releases na kasama yung si former presidential candidate and now Mayor Leni Robredo, di ba? It's very obvious na win-win over kasi nga they have a serious conflict right now with his former running mate nga, si Vice President. Okay. Speaking of Vice President Sara Duterte po, no, sir, medyo mag-shift po tayo siguro konti doon. Opo. Do you think, dun sa posisyon ng Pangulo po, no, ever since naman, na kahit nung unang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, he was mentioning na hanggat pare, ayaw niyang makikialam tungkol po dito sa impeachment po ng Vice Presidente, sir. Alam mo, sa takbo ng politika natin ngayon, of course, yung mga statement na ganyan, that's just basically something that they will need to say. Pero in the last decades, several decades, alam naman natin na hindi naman, imposible naman na hands off sila dyan. They're doing something, of course. So, hindi lang naman si Mr. Marcos Jr. ang gumawa niyan. Even yung mga, I would say, even during the time of President Joseph Estrada, although he was the one who was the president at that time, Gloria Macapagal Arroyo, and ang Senate, ang Congress, laging laging may reaching out na nangyayari from Malacanang. So, we won't be surprised kung these are just words, but in fact, behind the scenes, it's a lot of things are happening. Pero ako, para sa akin, itong impeachment na nagaganap ngayon, kung titingnan natin as a whole,
it's still part of the accountability. Even if Malacanang is very much serious also or probably monitoring the events of in the impeachment, mas dapat ang taong bayan tumutok din dito kasi kasama to dun sa pinaglalaban nating accountability since last year. Hindi lang naman porket hindi ito flood control ay hindi na natin ano yan. Pero again, it remains to be seen also whether kailangan magpakita rin kasi ang Malacanang na hindi lang ang kampo ni Vice President ang kanilang pinakukulong at kinakasuhan. Dapat kung merong nagkasala sa hanay din niya, ay talagang ituluyan na rin. Hanggat hindi nangyayari yun, palagay ko, hindi tayo kumbinsido na hindi sila selective. Oh, and speaking of eto na yung sa impeachment, baka pwede na rin po natin tanongin Sir Boto kung ano yung mga thoughts dito sa eto last 2 weeks ay dun sa past 2 weeks ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kasi kahapon formally nanunsyo na pong tapos na dun sa ika-4 na articles of impeachment yung sa grave threats. Sa tingin po ninyo sir, do you think enough na po yung mga eto na natalakay sa mga nakalipas po nga araw sa impeachment pagdating doon sa grave threats for yung pagbabanta ng Vice Presidente? Ako sa palagay ko, as a casual Filipino na outsider naman dito sa nangyayaring impeachment, sapat na yan eh. Kasi nakita naman natin how many times have we seen the video, 'di ba? And I think I've said this in previous interviews na masyado lang tayong na-overthink and ano rin to trabaho to ng mga defense lawyers na to make the violation palatable or mas katanggap-tanggap sa tao. Pero kung titingnan natin yan, wag niyong isipin na si Vice President, the present Vice President was the one who did that. Imagine if that was, although he wouldn't do it, I think sinample na rin to. And I've been doing this also. I've been sampling even Vice President Noli de Castro kung ginawa yan kay President Gloria Macapagal Arroyo. Kung si Vice President Lenny, na alam naman natin wala sa karakter niyan gawin yon. Kung ginawa niya yon kay President Rodrigo Duterte, would we have, processed the same way as we are now processing itong naging kaso ni Vice President Duterte? Dapat pare-pareho lang tayo, hindi yan depende kung sino yung taong may kaso, di ba? Pero kung titingnan natin, di ba? Tanungin natin sarili natin, is it enough? Kung gano'n din ang bitawan salita, especially the keywords there that was actually delivered by Vice President Duterte was yung no joke, di ba? Ilang beses niya rin inulit yung no joke, no joke. I think kung si Vice President Lenny yun, hypothetically speaking, sinabi niya no joke. Palalampasin ba natin yun? Palagay ko hindi, di ba dapat? I'm addressing this to my fellow Filipinos. Yun lang, sa mga kapwa Pilipino ko, tanungin po natin ang sarili natin. Okay. Pero sa observation naman po ninyo, Sir Volterra, kasi itong 3 weeks ng impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, do you think po mas nagkaroon ng mas lalong interest yung mga kababayan natin, or medyo nagka-lose po ng interest after po ditong mga several trials po? Well, it's very obvious that some senators who are more, sympathetic to the camp of the Vice President are trying their best to divert some of the attention do sa actual issue ng impeachment. In fact, may mga kilala naman natin kung sino yung mga yan. Senator Cayetano, even his sister. Alam mo yan, even Senator Robin, I can't help but feel that these are all part of the strategy, yung diversion. Very controversial si Senator Robin lately kasi yung parang ang feeling kasi ng mga Pilipinong nanonood ay lumalabas yung incompetence niya, no? Pero sabi ko nga, in fairness naman kay Senator Robin, sana mag-effort din naman siya na to really study more. I think he needs to do it more. Pag-aralan pa niya kung ano ba talaga itong impeachment and what is the nature of the prosecution, especially nung nabanggit nga na bias ang prosecution daw, natural, bias yun, di ba? Kasi kaya nga prosecution sila. So, sometimes I can't help but think whether eto ba sinasadya. Para ang pag-usapan si Senator Robin
Or baka naman alam talaga ni Senator Robin na hindi na kailangan bias. The only reason why I'm stating these observations is because panahon pa ni President Rodrigo Duterte, the actual key lagi, pag titingnan nyo kapag merong isang controversy, maglalabas sila ng bagong controversy to divert attention. That has always been the strategy. Hanggang sa malito na tayo kung ano tututukan natin. Si Robin Padilla ba o yung kaso ba? So baka part din eh. Baka part din. Ano? I'm not saying it is, but who knows, baka. Kaya may baka akong sinasabi. So let's just be wary of those strategies siguro habang pinanunod natin ito. Okay po.